Magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa 1689 London Baptist Confessions of Faith. At sa pagkakataong ito, natapos na po natin ang ang chapter 26. Ang chapter 26 po ay medyo mahaba natin na talakay. Ito ay patungkol sa church. Ngayon naman ay ating titingnan, nasaan na ba yan? Ngayon naman ay tayo magpuproceed sa chapter 27. Kala ko nawala ko yung aking notes. At ito po ay patungkol sa communion of the saints. Communion of the saints. So, gusto ko lang liwanagin na noong nakaraan Sunday, tinalakay natin yung chapter 26, paragraph 14 to 15. Pinag-usapan din doon, communion. Pero yun ay communion of the churches. No? Communion of the churches. And I argue that based on the study of many reliable scholars when it comes to the 1689 London Baptist Confessions of Faith history, the communion that was being used by our confession is not just about fellowship. It is about associations of churches. It is about formal associations of churches. And that is being proven by many scholars of our time when it comes to the 1689 London Confessions of Faith. In fact, they have also found out that before the 1644 or the first London Baptist Confessions of Faith was written, there was associations in the regional sections of London and even part of England pagdating doon, and they're also using the term communion. And therefore, pag ginamit natin yung salitang communion noon, meron siyang sense na mas malalim pa ng ibig sabihin ay associations. So, of course, in the course of time, nagkakaroon ng dynamic sa language at sa yung dynamic ng language na i-specify yung bawat term, no? Pero noon, pag ginamit ang salitang communion, it means formal associations of churches. And therefore, I argue that it is but right to have a association, a formal association, not a loose fellowship. Hindi yung parang wala kayong commitment sa isa't isa, maaring nagtutulungan kayo, nagsasama-sama kayo, nagfe-fellowship kayo, pero wala kayong commitment. Wala kayong project na sama-sama ninyong sinusuportahan, wala kayong cooperation, wala kayong dinidiscuss na isang mga mahalagang bagay patungkol sa theology where you can learn from each other, you can help churches. But remember, as I said in our confession, the associations of churches will never dictate any local churches. Association of churches will never dictate any local churches. They will serve, as according to our confession, as advisory. Which means, if there is a problem, if there is a crisis sa loob ng isang iglesia at hihingiin ang tulong ng samahan ng mga iglesia, ang numang kanilang magiging desisyon ay magsisilbing payo lamang. At hindi ito kokontrol o magdidikta sa autonomy or tinatawag na independence of a certain local church. Okay? So, yun po yung maging malinaw sa atin. That's why, in my case, I believe that associations is right, and association is not only biblical, but it is also confessional. No? Now, there are people who are not in agreement with association, and very minority
Even in America today, sa Amerika, napakadaming mga associations ng mga Reformed Baptist, may mga Reformed Baptist Network, mayroong mga ARCA, at napakadaming mga association of churches. But there are some group there na medyo they are adamant to the associations. Now, we understand that why they are adamant because of the so-called denominationalism. Denominationalism at times dictate the churches. So at times they are overruling the decisions of the churches. And that's the problem with denominationalism. So that's why we don't believe in the denominationalism. We believe in the autonomy of the church, but we believe in the cooperations of churches. We believe on the association of churches. We believe in the in helping one another in many cases, not only in terms of material aspect or physical aspect, but even in terms of crisis, where we can also consult yung ating mga association. And remember, as I said in our confession, association will serve as an advisory, they have no right to dictate. No, they have no right to dictate. Okay? Now, let's go to the chapter 27. And again, here, the communion that is being used is not the communion of churches, kundi communion of the saints. And this is different because communion of the saint has something to do with the communion of believers in the local church, sa loob ng isang iglesyang lokal. So, communion of the saints has been the important doctrine of the Christian church throughout its history. At siguro kung familiar kayo doon sa Apostles' Creed, yung ibang mga church ng Reformed Baptist, no, na naatinan ko, binabasa nila yung Apostles' Creed, no? Every now and then. No? So, I think sila Pastor Fidel, no? Binabasa nila no? Doon sa Pasig, sa Lumban, sa Pasig. Marami pa, no, na ilan. Pagka Sunday, they read the Apostles' Creed. Gusto ko lang din liwanagin, pag sinabing Apostles' Creed, baka kasi isipin nyo, yun ay creed ng mga apostol. Hindi mga apostol ang gumawa nun, kundi yung mga, sa history na lang yan na formulate, pero tinawag siyang Apostles' Creed. Kasi baka yung isipin ni apostol, if apostol mismo ang gumawa. No, but doon sa Apostles' Creed, na maganda naman po yung Apostles' Creed. Kala sa Apostles' Creed, binabasa rin yan sa Roman Catholic. No? Napansin nyo? Di ba binabasa rin yung Apostles' Creed? Meron doon bahagi na, I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrections of the body, and life everlasting. Amen. Di ba? Nandun yan sa Apostles' Creed. So, ang point dito, mga kapatid, communion of the saints is a very important doctrine. But what is meant by the term communion of the saints? It is the spiritual bond. Pag sinabing communion of the saints, it is a spiritual bond that Christians have with one another by virtue of their union with Christ. Let me underscore that. It is the spiritual bond that Christians have with one another by virtue of their union with Christ. Ito ay pagsasama-sama, spiritual na bonding ng bawat mga Kristiyano, ng mga mananampalataya within the local church, at itong pagbabanding nila at pagsasama-sama nila ay hindi ito basta gusto na lang magsama-sama na parang isang fraternity. No, mga magkakaibigan na nagsasama-sama, kundi why we are having this communion, it is because of our union with Christ. No? Yung communion natin is built upon our union with Christ. So, ano man ang samahan ng mga tao na hindi dahil sa union with Christ, ito'y samahan lamang. No? Ito'y samahan lamang, ito'y fellowship lang, o maaaring sabihin natin bonding lang. Pero iba yung bonding ng mga Christians eh. Kasi yung bonding ng mga Christians ay hindi lang ito dahil gusto nating
kainan o magsama dahil ang saya-saya mong kasama. Pagka nandito ka, talagang excite ako, no? Parang ganyan, ano? Or meron tayong parehong, we have common interest, no? Mahilig tayo sa sports, mahilig tayo sa hiking, mahilig tayo kumain. Di ba, mga ganon? Bakit kayo laging nagsasama? Pareho kaming mahilig kumain. Di ba? Hindi. Kundi we are having communion because we have our union, we have our common union with the Lord Jesus Christ. And the word communion comes from the Greek word koinonia. No, koinonia, often translated yan sa New Testament as communion, participation, and fellowship. So the idea is of a close fellowship between church members who genuinely love and care for one another. So this is something na mabigyan natin ng pansin. Kasi tayo, bilang mga membro ng SGCC, mga magkakapatid, iba-iba yung background natin . Iba-iba rin yung personality natin, iba-iba rin yung interest natin, di ba? No? Minsan, may mag-uusap ng patungkol sa sports, hindi ka makarelate, no? Kasi hindi ka naman mahilig sa sports. Hindi naman nag-uusap patungkol sa computer, sa mga technological term, hindi ka rin makarelate. Kasi mayroon silang sariling lingwahe. Or, iba yung personalidad mo. May mabiro, may reserve yung personality, merong isang tao, isang tanong, isang sagot. Meron naman isang tanong, ang daming sagot. Di ba ganon? Na iba-iba tayo talaga . Meron namang very jolly. No? Meron namang hindi mo malaman kung naaasiwa sa'yo or what. Kasi nga, hindi siya masyadong masalita. No? That's the composition ng mga tao sa loob ng iglesia ng Panginoon. However, by virtue of our union with Christ, we should take some effort to really love one another, care for one another, no? To embrace one another in the Lord Jesus Christ. Okay? So, dalawang bahagi lang ito, kaya madali lang ito, we will finish it now. So, yung first paragraph is, ang tinatalakay dyan ay Christ, the basis of communion. And the second paragraph, the duties or the expression of communion. So, dalawa. The basis and the expression. The basis is Christ. So, let's read paragraph 1. Ang lahat ng mga banal ay pinag-isa kay Hesukristo na kanilang ulo sa pamamagitan ng kanyang espiritu at ng pananampalataya. Subalit hindi nangangahulugan na sila ay naging isang persona kasama niya. Gayunman, sila'y may pakikisama sa kanyang pagpapala, pagdurusa, pagkamatay, pagkabuhay na mag-uli at kalwalhatian. Bukod dito dahil sa sila ay nagkakaisa sa pag-iibigan, meron silang pakikisama sa mga kaloob at pagpapala ng isa't isa. Sila'y may tungkulin na maglingkuran upang itaguyod ang kapakanan ng bawat isa sa espiritual at gayon din sa material na bagay. So dito, makikita natin yung basihan. Malinaw na sa confession natin, hindi niya sinasabi na, sige magsama-sama kayo kasi masarap mag-fellowship, di ba, mga Christian. Hindi, meron tayong basis. And the basis is none other than Christ, our union with Christ. At dito sa confession, if we're going to analyze it, first of all, yung communion natin, ang union natin kay Christ as the basis is the work of the Holy Spirit. Hindi naman tayo nagkaroon ng pakikipagkaisa kay Kristo sa sarili lang natin. Wala nga lumalapit kay Kristo sa sarili niyang paraan, di ba? Sabi ni Kristo mismo yan, walang makakalapit sa akin, maliban lang ang Ama, ang siyang maglapit sa akin at sila ay buhayin ko sa huling araw. John 6:44. The point is, nobody will truly come to Christ on his own will. Kaya nga yung mga masyadong madiin sa free will, yung free will, sagrado yan.
Hindi pinakikialaman ng Diyos yan. Alam mo kung hindi pakikialaman ng Diyos yung ating free will, walang lalapit kay Christ. Walang mananampalataya kay Christ. Kasi lahat ng mga tao na makasalanan, lumalayo kay Christ. Kahit na tayo. Bakit ka lumapit? Kasi nilapit ka ng Espiritu Santo. Bilapit tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, the Spirit brings the soul into union with Christ. As I said, none can have fellowship with God that are not born again or regenerated. No, a popular verse that we already knew ay yung John 3:3-5. Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?" Jesus answered, "Truly, truly, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." So dito makikita natin, you must be born into the family of God. And you cannot be part of the family of God unless there is a regenerating work of the Holy Spirit in our lives. So yung regeneration, pagbibigay buhay sa isang taong patay, espiritual. Pag sinabi nating regeneration, ha? Ulitin natin yan. Pagbibigay buhay sa isang taong patay. So, maliban lang na magkaroon tayo ng pare-parehong buhay galing sa Diyos, wala tayong union kay Christ. No? Wala tayong union. So, we need to be born into the family of God. No? Tama naman yan, di ba? Yung, lalo na yan, katulad yung issue ng born again experience. Hindi natin pinanganak yung sarili natin sa pamilya natin. Wala nga tayong alam eh. No? Nagkaisip na lang tayo, ay, siya pala ang tatay ko, siya pala ang nanay ko, siya pala yung mga kapatid ko. Ito pala ang pamilya ko. Di ba? Hindi naman tayo ang pumili ng ating pamilya. Hindi rin naman tayo ang siyang gumawa ng mga pamamaraan para maipanganak tayo. Kaya nga yung salitang born again dito, it is not a command actually. No? It is not a command. Oh, ipanganak, dapat mapanganak ka. Dali, gawa ka ng paraan para mapanganak ka muli. Manampalataya ka, kaya mali yung manampalataya ka kay Kristo para maipanganak ka muli. Kundi, dapat maipanganak ka muli para ikaw ay manampalataya kay Kristo. Kasi yung regeneration is not your work. It is the work of the Holy Spirit. And moreover, the Holy Spirit is not only the one who regenerated us and thus we became part of God's family, the Holy Spirit also is the one who convicts us of our sins. Sabi doon, di ba? When He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. So dito makikita natin, pagkatapos na ma-regenerate ang tao, magkakaroon siya ng conviction sa kanyang kasalanan kapag narinig niya na. Yung pangangaral ng Ebanghelyo, kapag narinig niya na, yung pagtuturo patungkol sa ginawa ni Kristo, magkakaroon siya ngayon ng conviction. Kasi na-regenerate na siya eh. At mayroong pagkilos na ngayon sa puso niya. Makikita niya ang kanyang kasalanan dahil ipakikita ito mismo ng Holy Spirit sa kanya. Kaya dito makita natin, yung gawa ng Holy Spirit napakatindi eh, sa buhay ng isang tao, ng isang mananampalataya. At hindi lang yon, pagkatapos na tayo ay maipanganak na muli at tapos ay makonvict sa ating kasalanan na nampalataya kay Kristo, ano mangyayari sa atin? Tayo ay mapapabilang sa iisang katawan. Ang tawag natin doon ay baptism of the Holy Spirit. No, yung mga nasa Pentecostal at saka nasa Charismatic, ang paliwanag nila ng baptism of the Holy Spirit is the second work of grace. No, baptism of the Holy Spirit is baptism into the body of Christ. 1 Corinthians 12:13. For in one Spirit, we were all baptized into the body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. So you see, the powerful work of the Holy Spirit in the life of a person. He is regenerated, he was convicted, and he was baptized into the body
of Christ. So dito, lahat ng yan ay ginawa sa atin ng Espiritu Santo. There can be no union with Christ without first the Holy Spirit establishing it. Secondly, it is through the instrumentality of faith, according to our confession. It is through faith that Christ dwells in the hearts of His people. No? Ephesians 3:16-17. That according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. See? So, minsan baka iniisip ng iba, tika muna, yun pala, puro gawa lang ng Holy Spirit. Where's the role of faith? Ayan. Kaya nga, pagkatapos mong ma-regenerate pag narinig mo yung ebanghelyo magkakaroon ka ng conviction mananampalataya ka ngayon. Yung pananampalataya na yan, regalo rin sa iyo ng Diyos. Pero ikaw yung gagamit niyan. Ikaw yung mag-express niyan. At ikaw ang siyang magpapahayag niyan. Papahayag mo ang iyong pananampalataya. At sabi, at that very moment, Jesus Christ will dwell in your hearts. Kaya totoo yung indwelling of the Spirit at indwelling ni Jesus Christ sa buhay natin. No? Pero, alam niya itong confessions natin, siguro talagang kailangan niya maging detalye. In fact, wala ito sa Westminster, sa Savoy Declaration. Agad na pinasok dito yung point na sabi ng confession pero kahit na ikaw ay may pagkakaisa kay Kristo, hindi ka naging isa sa kanyang persona. Di ba sabi niya? Sa binasa natin, you will never be included or in one with His person. So, ang punto ng confession natin ay mananatili pa rin tayo, no? So, the confession clarifies that our union with Christ does not make us partakers of the substance of Christ or be equal with Him. Alam niyo, kaya yan kinlarify ng confession, sapagkat maraming paniniwala noon pa, yung tinatawag na mystical union with Christ. Ang mga Mormons, isa sa mga tinasabi nila, kung ikaw, kung tapat kang Mormons, pag namatay ka na, may magiging you will be made divine after death. No? Or other would say, na may ibang mga nagsasabi, in fact, may mga charismatic that would say, pag naging Christian ka daw, kasi si Christ daw ay magkakaroon ka ng kaisahan kay Kristo, you will be a little God. God will make you a little God by virtue of your union with Christ. So magiging parang maliit kang Diyos. No, hindi kasing level ni Christ, pero maaring meron kang substance ng ng persona ni Christ mapapasayo. Hindi natin pinaniniwalaan yan. Sabi nga ni R.C. Sproul sa kanyang libro na Truth to Confess, all we have is humanity. We may have been reborn humanity, but it is humanity in the process of sanctification. We may be indwelt by the Holy Spirit, but we never participate in His substance of deity. To be in the image of God does not mean that we participate in His essence, His deity. It means there are aspects which God imparts that are similar to His being. So, ang sinasabi dito ni R.C. Sproul, yung substance ni Christ, hindi yon mai-impart sa atin. May katangian si Kristo, no, na maaaring mapasama sa atin. Pero hindi yung kanyang pagiging Diyos. Wala sa anuman ng kanyang pagiging Diyos ang mapapasama o impart sa atin by virtue of our union with Him. We will remain human. In fact, pag nandun na tayo sa new heavens and new earth, huwag niyong isipin, pagdating doon, magiging all-knowing tayo, na lahat ng bagay alam natin. Kasi nasa new heavens and new earth na tayo. Hindi. We will remain human. No? Mananatili tayong tao na ang Diyos ay mananatili pa ring hiwaga sa atin. Sapagat ang Diyos ay mahiwaga sa kanyang katatayuan. Pero, anumang kahiwagaan ng Diyos ay hindi na magsisilbing daan para tayo ay magrebelde, magtanong, no? O anumang mga confusions natin ay para bang
kinakailangan, we have to satisfy our confusions, satisfy our doubts, mga longings. No, there is no way for us to do that in the new heavens and new earth. No, unlike ngayon, kaya nga 'di ba? Dahil maraming bagay patungkol sa Diyos hindi maintindihan. Yung iba, ano nagsasabi? Wala sigurong Diyos. Kaya may mga atheists, may mga agnostics, may mga skeptics. It is because may mga longings sila na hindi nila maabot. And therefore, dahil hindi maabot ng kanilang isip, pupunta sila sa other side. Sabihin nila, walang Diyos. Hindi totoo ang Diyos. O kung meron mang Diyos, hindi siya almighty, hindi siya omniscience, hindi siya omnipresent, hindi siya something like that, na katulad ng kiniklaim ng mga Christians. Okay? Then, ano yung punto ng union with Christ? Letter C, we are partakers of His special grace. Binanggit yun sa confession natin. We receive all the benefits of Christ's suffering, death, and resurrection. Romans chapter 8, verse 1 and 2, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. 1 Corinthians 15:20, but in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Nung sinasabi ni Paul, na buhay daw na muli si Kristo, at ang pagkabuhay niya, yun ang unang bunga ng lahat ng bubuhayin pa. So, mangyayari, mabubuhay din tayo pagdating ng araw. No? Pagdating ng araw, merong resurrection of the body. At ang proof na merong resurrection of the body, si Jesus Christ ay nag-resurrect. Siya yung first fruit. So, we are partakers of the special grace, not of His substance. Not of the substance of Christ, but of the special grace na ginawa ni Christ. Death, His life, death, and resurrection. And not only that, we share in His life and experiences. We share in His life and experience. To some extent, our union with Christ would also mean we share doon sa kanyang buhay noon at sa kanyang mga karanasan noon, nung siya'y nandito pa sa mundo. Di ba sabi sa John 15:20, remember the word that I said to you, sabi ni Christ, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours. Nakita nyo? So, ang identity natin kay Christ, maaaring maranasan din natin yung mga nangyari sa Kanya. Kung inusig siya, maaaring usigin din tayo. Kung nagdusa siya dahil sa Kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa hangaring tayo ay iligtas, maaaring magdusa rin tayo dahil sa ating pagsunod sa Kanya. So, yun ang katotohanan na dapat huwag nating kalimutan, mga kapatid. Kaya sinabi ni Apostol Pedro, di ba? But I rejoice in so far as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. So we share in His sufferings. No, kaya mga kapatid, no, sufferings may come in many forms, in different forms, and pagka nangyari yan, one way to, 'di ba, to fight yung pagiging weaklings natin at yung panghihina natin, panlulumo natin is to think of that as part or as your share in the sufferings of Christ. Christ suffered. And also His followers should also suffer like Him. It is our share. So therefore, when we say union with Christ, partakers of His special grace, and also, we share in His sufferings and experiences. And because of that, we have communion with the saints. Si Alexander Hodge is a very good theologian in the past. Sa kanyang commentary sa Westminster, in WCS, ibig sabihin, Westminster Confessions of Faith, sabi doon, believers have common head and common duties with respect to Him, a common profession, a common system of faith to maintain, a common gospel to preach, a common worship and service to maintain, a common life,
and one Holy Ghost dwelling and binding together in one whole body. You see, brethren, this is how the Bible is telling us na we're so close. No, Christians are very much near or close to each other. We have a close relationship. No? No. You have a close relationship with fellow men, like asawa mo. Siyempre, dapat talaga naman close ka. No? Mahirap yung hindi ka close sa asawa mo. Ha? Dapat close kayo. At saka mga anak mo. Pero tandaan mo, may hangganan yung relationship ninyo. Diba? Kaya nga, kamatayan maghihiwalay. Pag namatay na, tapos na ang lahat. No? Pagka namatay ka, tapos na yung relationship mo sa anak mo dito sa mundo. Magtatapos lahat ng relationship natin dito sa mundong ito. Sino man, anumang klaseng relationship yan. Kaya nga, di ba, yung relationship natin, napaka-temporary, napaka-transient. Pero yung relationship natin bilang mga Christian, hanggang doon, sa new heavens and new earth. Hanggang doon. No? Kaya, minsan, di ba, parang hirap naman makasama to si lagi. Itong kapatid na ito. Tandaan mo, makakasama mo yan hanggang doon sa new heavens and new earth. No? So, we are so close to each other, brethren. We are so near to each other. Yan ang punto na binabanggit dito. Because we have commonality in many things. Diba? Maraming mga mag-asawa, hindi sila magkasundo sa pananampalataya. Maaaring magkasundo sila sa maraming bagay, pero sa pananampalataya, wala silang commonality. Ang hirap niyan. Ang hirap. No? Ang hirap. Kaya nga, tinuturo sa atin na tayong mga Christian, dapat ang maging mapangasawa natin, kapwa Kristiyano. Kapwa mananampalataya. Kasi, akala mo lang nag-enjoy ka doon sa iyo. Makita mo, yung pogi kasi, no? Kaya maganda. Pagka nagkaroon na kaya ng contradiction pagdating sa faith, ang hirap na niyan. No, napakahirap na niyan. Lalo na pag nagkaanak pa kayo, no? Papaano mako-confuse yung mga anak ninyo pagdating sa faith ninyo. At marami akong kilalang ganyan. At yung iba, wala, talagang nadala na sa kamalian. Ngayon, pero tayo mga Christian, we have a commonality in many things. At yung commonality natin will last hanggang doon sa new heavens and new earth. Common profession, common system of faith, common head, di ba? Common life, and many things. Colossians chapter 3, 14 and 15, and above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony, and let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. So, dito mga kapatid, we have to pray that God will give us love for each other. So, maaring iba yung pananaw mo ng isang kapatid sa ganitong aspeto, iba yung pananaw niya sa ibang ganitong aspeto, pero dahil Christian tayong pare-pareho, no, yun yung dapat nagbabind sa atin, no? Yun ang dapat na nagbubunsod na tayo ay magtiyaga, magpasensya, at magmahal sa isa't isa. Above all this, sabi niya, put on love, which binds everything together in perfect harmony. We are one body. So, the basis of our communion is Christ. Now, let's go to the second heading. Chapter 27 would be, chapter 27, paragraph 2, the expression of communion. No? Basahin natin. Sa kanilang pagpapahayag ng pananampalataya, ang mga banal ay nakalaan na panatilihin ang banal na pakikisama at pagkakaisa sa pagsamba sa Diyos. At sa pagganap ng iba pang tanging paglilingkod sa pagtataguyod ng kapakanan ng isa't isa. Dapat din silang magtulungan sa magtulungan sa isa't isa sa kanilang panlupang mga bagay ayon sa kanilang iba't ibang kakayahan at pangangailangan. Ang ganitong pagkakaisa ayon sa tuntunin ng Ebanghelyo ay dapat nilang ganapin sa kanilang pagsasamahan, maging ito sa pamilya o sa mga iglesia.
kung paanong ipinagkaloob ng Diyos ang pagkakataon, ang gayong pagkakaisa ay dapat ding ipaabot sa lahat ng sambahayan ng pananampalataya, sa makatwid bagay sa lahat ng nasa bawat dako na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Datapwat, hindi inaalis na gayong pakikisama at pagmamayari ng isang tao sa kanyang mga tinatangkilik at ari-arian. Okay, mabilis na to. Tatlong bagay lang anong gusto kong bigyan ng pansin dito. Una, we'll be looking at first on the duty, the demonstration of communion. So, pag-demonstrate ng ating Christian communion, we are bound to preserve what? The holy fellowship and communion in the worship of God. So, yan. Kaya unang-una na tungkulin ng isang Kristiyano sa loob ng iglesia, pagsamba sa Diyos. Hindi niya pababayaan ang pagsamba. Hindi niya pababayaan ang pagkakatipon, di ba? Kasi ito yung paraan para ma-preserve natin yung ating communion sa isa't isa. Diba? We worship together. Sabi, I can worship alone. No, I can worship in my home. That's not communion. No? Communion is worshiping with the believers. Worshiping with the members of the church. Worshiping with the church. Hebrews 10:25. Alam na natin itong verse na to. Not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. So, therefore, brethren, when we meet together, we encourage one another. No? Minsan directly and indirectly, we encourage. Diba? Pag nakita mo yung isang kapatid, ay, andiyan pala si brother, kala ko wala siya. Di ba? Meron nga. Pero pagka wala siya, ba't kaya wala siya? Nagkakaroon ka ng, may something parang, ba't kaya wala? Parang nalulungkot ka na hindi mo maintindihan. Maliban lang kung medyo may baka naman kabaliktaran narara. Ay, wala siya, mabuti naman. Something is wrong with you. No? Di ba? Dapat masaya ka, no? Nakita mo si ganyan, nakita mo si ano. O pagka malungkot kapag wala, di ba kaya nagtatanong tayo, bakit wala si Bim? Sabi na, kasi may pasok. Kalungkot naman, ano? Oo. Sabi naman asawa, sa Sunday, nandyan na siya. Masaya na. Di ba, Bim? Masaya ako pag nakikita kita So, naintindihan niyo yun, mga kapatid? Because that's the first way to express our communion, preserving holy fellowship and communion in the worship. The world is full of temptation, brethren. Alam nyo, yung world natin, hinahanap nito lagi na ilayo tayo sa Diyos Kaya nga dapat mag-pray tayo sa isa't isa, mag-encourage tayo sa isa't isa, i-exhort natin. Hindi lang si pastor ang nag-i-encourage sana mga kapatid, sana tayong lahat. Di ba? Isa't isa encourage one another, exhort one another, pray with one another. The point is, that's part of our duty, to encourage one another. We should express such communion through what? Di ba, pagka mayroong kapatid, may problema, o kausapin, kung mayroong siyang confusion, o kausapin, di ba, mahalaga yun Encouraging one another. Kasi alam niyo, napakalakas ng mundo Ang hatak ng mundo, napakatindi. Ang mundo natin, ang kanyang trabaho, ilayo tayo sa Panginoon Kaya kinakailangan natin, hatakin naman ang isa't isa sa gawain ng Panginoon. No? And also, benevolence. Mahalaga yan. Christians are not only to pray that God meet the needs of the needy brethren, they also seek how to help and provide relief as they are able. So, isang bagay yun na lagi iniisip natin. How can I help? No? How can I help? Now, not all of us ay merong kakayanan. No? But dapat kahit na wala kang kakayanan, nasa puso mo pa rin ang pagtulong. Hindi yung lagi mo iniisip, sinong tutulong sa akin? Di ba? May iba kasi ganun Pero alam mo, kahit wala ka, yung talagang gipit ka, meron ka pa rin hangarin sa puso, sana makatulong din ako. Sana dumating ang araw, makatulong din ako. Sana meron din akong ability to help.
Di ba? Especially sa mga nangangailangan. Na mga kapatid. Kaya may priority tayo eh. Whenever we express benevolence, we have priority. Kaya sabi ni Paul, di ba? Be good to all, especially to the household of faith. Yung mga kapananampalataya natin, unahin natin sila. Kaya nabanggit ko na sa inyo, di ba, minsan may nagtanong na pwede ba tayo mag-donate sa mga charitable institution? Walang masamang mag-donate. No? Minsan nga, sa operation tulong nung araw sa DCRH, gusto ko makatulong. Sana may pera ako. Kasi di ba nung araw, bata pa kasi ako, nakakapakinig na ako nung yung operation tulong sa DCRH na may nangangailangan ng ganito, ganyan. Tapos may mga tatawag, magbibigay ng tulong. Meron naman, di ba? Tapos may pupunta doon na mga agent nila, mga taxi driver pa nga tutulong. No? Pero alam nyo, nung naging Christian ako, syempre gusto ko pa rin tumulong. Pero uunahin mo lagi yung kapatiran mo Unahin mo lagi yung household of faith. Doon sa mga kapatid, doon tayo una. Merong tinatawag na, ano matawag doon? Hierarchy pagdating sa pagtulong natin. Mauna yung household of faith at yung susunod na yung iba. We can also help yung mga, di ba, yung mga naapektuhan ng sunog o naapektuhan ng, naalala nyo, merong nasunugan nung araw dito sa May Pasita, nagluto tayo ng lugaw, no? Nagdala doon, nagluto ng araw si Kuya Kit ng lugaw, no? Tapos nag-distribute tayo doon at nag-preach ako. Ayun, that's benevolence, no? Sa mga nangangailangan. Pero unahin natin lagi yung household of faith. Hindi, yun yung sinasabi rito ni James, di ba? If a brother or a sister is poorly clothed, and brother ang ginamit sister, hindi yung, ibig sabihin, mga Christian to, is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says, go in peace, be warm and filled without giving them the things needed for the body. What is good? What good is that? Remember those who suffer and what good is that? So ang sinasabi ni James, anong kabutihan yan? O sige, ay kapatid, giniginaw ka pala, wala ka palang damit. Taglamig pa naman yan, napakanipis ng damit mo. Sige, go in peace. Sana mainitan ka sa labas, no? Meron ka naman damit na pwede mong ibigay, no? Meron ka naman pwedeng itulong. Hindi mo, pwede mo sabihin, sige, pag may nagugutom na kapatiran, alam mo, wala pa silang sinaing, dahil medyo gipit. Meron ka namang bigas, pwede ka namang mag-share. Sasabihin mo, sige, pag-pray na lang natin na tanggalin ng Panginoon ang iyong kagutuman. Pwede ba yun? No? Remember na bahagi ng tungkulin natin in our communion is to help. No? And when God bless us, we should also seek to bless others. Pag pinagpala tayo ng Panginoon, hangarin din natin maging pagpapala sa iba. Okay? So, sana yun ang karakter ng bawat member ng church natin dito sa SG. Yung bang willingness to help. No, minsan malulungkot ka kasi sometimes wala ka naman talagang kakayanan no? But, dapat nandun pa rin yun sa puso mo. Yung willingness to help. Willingness, no, to extend help. Okay? And then, extension of communion. Of course, una yung family natin, no? Dapat una nating i-extend yan. And not only that, yung mga tinatawag nating mga nangangailangan nating mga kapatid sa ibang mga churches. So, nakalagay yan sa Acts 11:29. Napansinin natin, now indeed in these days prophets came down from Jerusalem to Antioch, and one of them named Agabus stood up and foretold by the Spirit that there would be great famine over all the world. This took place in the days of Claudius. So the disciples determined everyone according to his ability to send relief to the brothers living in Judea, and they did so, sending it to the elders by the hand of Barnabas and Saul. So, di ba, itong maganda na dapat na maging hangarin natin na makatulong din sa iba. No? So, meron tayong kapatid na nasunugan, isang buong iglesia nila nasunog doon sa Davao.
At saka pati bahay nga, nasunog eh. No? So, nagpadala tayo ng tulong, no, sa kanila. So, kailangan yun eh. No? Mga kapatid na magbigay. Alam mo, naalala ko lang, nung maliit pa yung church natin, nung nandun pa tayo nagsisimula pa lamang, I think, mga 1 year pa lang yung church. Nagkaroon ng matinding baha dyan sa San Vicente. Alam niyo naman kung sino binabaha lagi doon, sila Yoli. No? Binaha talaga sila ron. At talagang pati damit nila lahat. Tapos sabi, kasi bago pa lang naman tayo, wala pa rin kaming pera, walang kakayanan. Tapos, tumawag ako sa isang pastor. Sabi ko, Pastor, meron pong situation kami ganito, ganyan. Alam mo ginawa nila? Yung offering nila nung hapon, yung buong offering nila, binigay nila rito sa atin. Binigay nila at tinulong ko sa mga kapatid. No? Nakita nyo? They are willing to help. Kahit na, kasi tayo naman, sabi niya siguro, okay naman tayo. Bigay na natin yung buong offering natin dyan ganun katindi, mga kapatid. I remember that. And also, we should be doing that also to others. Because this is part of the communion of the saints. But, at the same time, brethren, binanggit din sa ating confession yung limitation of communion. Christian fellowship does not infringe upon an individual rights to private property, no? Meron tayong communion sa isa't isa. Huwag mo isipin na yung pag-aari niya, pag-aari mo rin, no? Na pagdating mo sa loob ng bahay nila, ganda nito, akin na lang to. May mga ganun no? Sister, ang ganda naman itong akin na lang. Pwede ba? Tayo na may pagkakaisa kay Kristo. Naku. Tayo, mayroon pa ring rights ang bawat isa sa kanyang sariling pag-aari. Kasi minsan baka iniisip natin, dahil ginawa yan sa Book of Acts, di ba? Ano nangyari sa Book of Acts? Dahil sa sobrang pangangailangan ng ibang mga kapatid, anong ginawa nila? Nagbenta sila ng kanilang mga ari-arian at dinonate doon sa mga nangangailangan. Naging parang common. Now, tandaan natin, lahat ng ginawa doon, puro yan, voluntary. The corporate sharing in the book of Acts, which to the point that they sold, di ba, some of their properties to help the needy brethren, was purely voluntary. Puro voluntary yun. Hindi yun inutos sa kanila. Voluntary yun na ginawa nila. Kung voluntary mong gagawin yun, kung kinakailangan mong magbenta ng para lang makatulong, okay lang. No? But, we have no right to dictate, to command, no? Because still, may limitation yung communion, mayroon ka pa ring rights to your own property. And then, in the churches of Christ, those who are poor are not to envy the wealth of their brethren. On the other hand, those who are wealthy are not to hoard their goods, but rather to be generous to their brethren who are in need. 1 Timothy 6:17-19. Tandaan natin yan lagi. Pag mahirap ka, huwag kang mainggit. No? Pag mahirap ka, huwag mo lagi parang ang tingin mo, mababa ang sarili mo, kawawa naman ako. Buti pa maganda yung buhay nila, may kotse sila. Ako wala. Kami nagta-tricycle lang patungo rito. Huwag mong isipin yan, kapatid. Kasalanan yan. No? Huwag tayo mainggit sa meron sa iba. Matuwa tayo kung may mga kapatid tayo gumaganda buhay. Matuwa tayo kung umaasenso sila. No? Dapat nga maggalak tayo Nalaman mo, na-promote sa trabaho, gumanda ang kabuhayan. Thankful. Praise the Lord. No? Huwag tayong mainggit. Pero, tayo naman, na maaring pinagpapala, huwag din naman tayo madamot. Mag-share din tayo. So, yun ang dapat na makita sa atin. So, in closing, within the local church, believers should be characterized by genuine concern for others, rather than self-centeredness, and by generosity, rather than stinginess. Ano yung stinginess? Kuripot. No? So, okay. Meron pa po kayong gustong itanong or
Any additional comment or points, you can, we still have, I'll give you 5 minutes to do that. 5 minutes. Sige po. Anybody want to? Yes, Alan. Maganda po mga nasa isip natin, nasa puso natin. Lahat po na ito ay kapatiran. Hmm. Kung po natin piliin yung grupo lang natin, ito lang, napasitin ko, napasitin ko, nakalasin mo lang ang bawat isa. Isa po may metro na, bawat metro. Maraming salamat dyan sa punto na yan, Alan. Tama ho yun. Dapat ganun ang ating pananaw. Although, hindi natin sinasabi na masama yung mayroong click, no? Kasi meron tayo talagang mga ka-click no? Meron tayong mga tinatawag na mga alam mo yung expression ng mga colloquial expression, may kachokaran ka talaga no? Kay kachokaran. Meron ka talagang and sometimes yung mga kachokaran mo, nalalaman mo yung problema nila, nakakatulong ka rin sa kanila. Pero tama yon, mas malawak yung tingin natin, hindi lang makitid. Ito lang, no? Mas malawak sa mga kapatiran. Okay? Pero pang additional comment and mayroong tanong. Sige. Pagka nag-ano kayo, taas kayo kasi para mabigyan ng microphone. Kasi may mga nagsasabi doon sa live stream, gusto daw nila ding marinig yung mga nagtatanong, yung boses ng mga nagtatanong. Okay? Meron pa po? Wala na? Okay, mag-break muna tayo.